Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na ba o nakakain ng mga exotic na pagkain katulad nga ng mga kakaibang exotic na mga insekto na kadalas ay makikita sa mga kalye at mga restaurant sa Thailand? Marahil nga ay iisipin mo na para lamang ito sa mga matatapang at malalakas ang loob at matitibay ang sikmura. Subalit nagkakamali ka dahil sigurado ako na nakakain ka na rin ng mga kakaibang insekto nang hindi mo namamalayan. At tiyak na nagustuhan mo nga ito. At ang tinutukoy ko nga ay ang insektong ito. Pamilyar ba ito sa inyo? Ang isang ito. Napakasarap, di ba? Batid mo ba na ang insektong ito pala ay maaaring sangkap na ng mga paborito mong pagkain? Halika at alamin natin dahil baka nakakain ka na o nakagamit ng mga ito. Cochineal o carmine o mas kilala nga bilang red insect dye na kilalang gamit na pangkulay ng mga tela, gamot at mga pagkain at pati na rin ang mga pampaganda. Katulad na lamang ng lipstick, blush on at eyeshadow. Ang kulay na buhat sa cochineal ay napakaganda. Ito ay matingkad at maliwanag na kulay pula. Subalit saan nga ba ito nagmumula? Iyan ang maaaring hindi mo nga inakala. Ang cochineal ay buhat nga sa isang parasitiko o insekto na matatagpuan sa bansang Mexico at gayon din sa gitna at katimugang Amerika. At ito nga ay na-adapt na rin sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas. Ngunit papaano nga ba ito ginagamit? Ang insektong cochineal ay isang klase ng parasites na kadalasang makikita sa mga halamang cactus o prickly pear cacti. Hina-harvest ito at kinukuha ng buhay mula sa halaman upang manatili sa katawan nito ang animoy laman ng tiyan o mga dugo nito. Kanila itong pinatutuyo at saka dinudurog o ginagawang powder. Kasunod nito ay nahaluan o tinitimplahan ng tubig upang lumabas na ang napakaganda nitong mapupulang kulay o tinatawag ngang intense scarlet red dye. Hindi lamang ito ginagamit sa mga pampaganda o mga makeup, kundi maging sa mga tela at mga textile na produkto. Karaniwan ding isinasangkap sa mga pagkain ang insektong ito. Subalit, dahil hindi naman masarap sa pandinig na malaman mo o ng mga consumer na mayroon palang sangkap na cochineal o bug juice ang pagkain mo. Kung kaya naman, kadalasan nga ay iniiba nila ang mga termino o tawag sa ingredients na ito. Halimbawa na lamang ay carmic acid, carmine o cochineal extract. At nakakatawang isipin na napakarami ngang produkto o mga pagkain ngayon ang nagsasangkap nito. Katulad na lamang ng mga soft drinks, candies, yogurts, cakes, at maging sausage o ang mga produkto na mayroong matitingkad na kulay. Kung kaya naman sa susunod na ikaw ay mag-groceries, ay basahin mo muna ang mga ingredients nito dahil baka meron na nga itong insektong cochineal. Ang isang dahilan kung bakit mas pinipili nga ng mga ibang kumpanya na gamitin ito sa kanilang mga produkto ay upang makaiwas nga sa mga metal residues buhat sa mga artificial na pangkulay kagaya ng red 40 at red number 2. Ngayon, ano sa palagay mo? Nakakain ka na kaya ng insektong ito? Ang parasitikong tinatawag ngang cochineal. Kakaibang klase ng langgam?
o kakaibang klase ng nilalang. Ano nga ba ang mga bagay na ito na unti-unting tumutubo sa ulo ng mga langgam? At bakit sinasabing ito ay napakamahal? Hello, what's up? Your best here. Bakit nga ba nagkakaganito ang mga insekto? Partikular na nga itong mga langgam. At bakit nga ba mayroong biglang sumisibol na animoy antena sa kanilang mga ulo? Napakamahal din pala ng mga bagay na ito na maaaring hindi mo pa nga alam. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang fungi o fungus ay mga mikroorganismo na nabubuhay lamang sa mga patay at nabubulok na mga puno, hayop at mga halaman. Sila nga ang mga eukaryotic na organismo na kauri ng amag, yeast at ilang klase ng mushroom. Subalit mayroon din palang isang uri ng fungus na pawang ang mga buhay ang kanilang tinatarget at balak nilang tirahan. Ito nga ay ang mga mikroorganismo na kung tawagin ay cordyceps. Ang mga spores at particles ng fungi na ito ay sumasama sa hangin at kumakalat sa kagubatan kung saan mayroong sapat na hangin, humidity at temperatura ang angkop sa kanila upang mabuhay. At kung ang mga spores na ito ay madikit sa mga nilalang na naglipana sa kagubatan katulad ng langgam, ito nga ay magsisimulang pumasok sa kanilang katawan, sistema at sa kanilang utak. At pagkalipas lamang ng 4 hanggang 5 araw, ay magagawa na nilang manipulahin ang behavior at ang buhay ng langgam. At sila na nga ang mayroong kontrol. Opo, animoy nagmimistula nga silang mga zombie at hindi na alam kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkalipas pa nga ng ilang araw ay mamamatay na rin ang lubusan ang mga langgam. At dito ay susuloy ang animoy mga sanga-sanga sa kanilang katawan. At ang bagay na ito o ang cordyceps na ito ay pininiwala ang isang mahusay na panlunas ng mga Chinese. Madalas nga nila itong ginagawang kape, mamahaling regalo, at kadalasan ay mas mahal pa nga ang presyo nito kesa sa ginto. Subalit huwag kang mag-alala, hindi nabubuhay sa katawan ng tao ang fungus na ito at madalas nga ay nakatutulong pa. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng lito at aligagang langgam o insekto, ay obserbahan mo ito dahil baka nasa ilalim na din siya ng mind control ng fungus na ito, ang fungus na cordyceps. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.